Nagbabalik ang EuroTV News Update. Mahigting na pinatupad ng Philippine National Police ang mahigpit na seguridad para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22, 2024. Nakatakda rin magpatupad ng gun at liquor ban sa Batasang Pambansa Complex upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan nito. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, nilinaw ni Fajardo na wala pa rin silang natatanggap na seryosong banta laban sa SONA. Ayon sa kanya, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang normal na preparasyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dadalo at publiko. Ayon kay Philippine Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, halos tapos na ang kanilang paghahanda at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AFP at Philippine Coast Guard. Mahigit 22,000 kapulisan ang itatalaga kung saan 6,000 at sa kanila ay de-deploy malapit sa Batasang Pambansa Complex. Samantala, natagpuan ng National Bureau of Investigation ang hanggang sa 1,200 na peking birth certificates sa Santa Cruz, Davao del Sur na inangkin ng Chinese national. Sa iba Karamihan sa mga ito ay Chinese national sa Santa Cruz, Davao del Sur mula 2016. Ayon sa NBI, ang mga kasong ito ay posibleng may kaugnayan sa krimen sa mga na-raid na mga illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Nagsimula ang investigasyon matapos madiskubre ang Acting Civil Registrar ng Santa Cruz ang mga kahina-hinalang kaso ng late birth registration. Itinuring na panganib sa seguridad ng bansa ang mga peking dokumento. Kasalukuyang inihahanda ng NBI ang mga kaso laban sa isang Chinese national na nahuli sa Davao del Sur dahil sa paggamit ng peking birth certificate upang makakuha ng passport at iba pang dokumento. Sa iba pang balita, lumapit kamakailan sa Pilipinas ang Chinese Coast Guard vessel na CCG-5303 sa kanlurang bahagi ng Calatagan, Batangas. Sa isang ulat ng Maritime Group, isang sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard na may tawag na CCG-5303 ang lumapit sa Pilipinas kamakailan ayon sa Sea Light, isang proyektong nagmamanman ng mga aktibidad sa South China Sea. Dumating ang CCG-5303 na may habang 135 metro sa isang lokasyon 60 nautical miles sa kanlurang Lubang Island noong linggo ng hapon. Sinabi ni retired United States Air Force Colonel Ray Powell, director ng Sea Light, na ang sasakyang pandagat ay nagpapatrolya ng maingat, na naglalayon magpapalakas ng presensya ng China at gawing normal ang kanilang mga aktibidad sa nasabing karagatan. Tugon ng Philippine Coast Guard, nagtutok sila sa seguridad na nagpapatrolya sa kanilang teritoryo noong Pebrero. Ang CCG-5303 ay nagpapatrolya rin sa Exclusive Economic Zone ng Malaysia na nagdudulot ng mga pagpapaalala sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. At yan ang mga balita naming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa iba pang balita at informasyon, bisitahin ang aming official website eurotvph.com. Maaari nyo rin mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Maring Pansoy, sumasaludo sa bawat Pilipino.